Lazarus and your loved one. Yung ating, itong si Lazarus, because kasi itong si Lazarus nung namatay po ito, kaya parang inihahalin tulad po ito sa mga mahal na po natin sa buhay na pumanaw o sa mga mahal natin sa buhay na papanaw. Hindi ko sinabing papanawin na natin. Hindi yun Ang ibig sabihin, lahat naman tayo papanaw eh. Tanggapin po natin yun. Ano po? Meron po ba dito hindi papanaw? Ayaw mong pumanaw? Ha? Basta kung ano yung nakatakda sa atin, hanggang doon lang tayo. Kasi yung iba ayaw mamatay eh. Alam niyo po ba, mahirap pag hindi ka na mamatay? Diba, pag matanda ka na, hirap nun Diba, yung bedridden ka na, halos di mo na makagalaw yung katawan, tapos buhay ka pa, ang hirap no? Ako nga, sabi ko nga sa Lord, huwag mo akong paabutin ng talagang bedridden na. Gusto ko yung pagkahalimbawa na hindi na ako maging alagain sa aking pamilya. Mahirap mo kasi yun eh. Amen? Pero kayo, tingnan nyo, malalakas pa kayo. Sumisipa pa. Isang sipa nga dyan sa katabi. Huwag mo sipain. Okay. We are all alive. Tayo pa lahat ay buhay. Okay? Sige, tingnan po natin itong mag-aaral po natin. Okay. How people today remembering their late loved one. Paano po ba natin inaalala po yung mga tao na pumanaw na mga mahal po natin sa buhay? We wish to remember and honor your loved one and friend. Minsan, di ba, parang pagkamita po natin, pinupuntahan po natin sila sa simenteryo, pinagtitirik natin ng kandila, binibigyan natin, naalalayan po natin ng bulaklak, tapos nagkakainan tayo po doon. Yak! Hindi yan eh. Diba? Bakit? Bakterya po doon eh. Tapos doon tayo magsasalo-salo, doon tayo Hindi po talaga parang magandang, parang kinaugalian ng mga Pilipino po yun. So, kala nyo lamang po maganda po yun, pero hindi po ganun ang pag-aalala po ng mga tao na mahal natin sa buhay na pumanaw. Okay, where can we find words of this important occasion? Saan po ba natin matatagpuan dito mga bagay nito? We will turn to the Bible, the source of eternal answer. Ang lahat po dapat ay may kinalaman sa Biblia na kung saan mayroong kinalaman at kasagutan sa ating mga pambuhay na walang hanggan. Okay? This book will give us comfort and light. Kasi ito pong Biblia, ito pong words of God, ay nagdudulot po sa atin ng kaaliwan at liwanag. This book will speak to our needs, our peace and strength. Ito po yung naglalagay sa atin sa kapayapaan at sa lakas na kaloob sa atin ng Panginoon. At this book will reveal God's love for our loss. So, sa madaling salita, pag mayroon po pala mga tao na namatay, at lalong-lalo na nakakakilala sa Panginoon, alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? It is God's love. Revealing the love of God into your family. Na kapag halimbawa, meron po kayong mga mahal sa buhay, tapos pumanaw po sila, pero nakakilala po sa Panginoon yun, I tell you, sagana sa pag-ibig ng Diyos ang mararanasan po natin doon. Ito pong tatlong bagay nito na kung saan matatagpuan po natin sa Biblia, the answers, the source of eternal answer, ito po yung kaliwanagan, yung liwanag, kapayapaan at lakas at nahahayag ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na ipinapahayag po sa bawat isa po sa atin. Consider Lazarus, his friend, his family, his future. Now, ito po yung titignan po natin dito. Katulad po nito si Lazaro, tayo po mismo, tignan natin, i-rate po natin yung ating mga kaibigan, yung ating pamilya, at yung ating future. Pag sinabi future, yung ating kinabukasan pagdating ng araw, ano po? So, tingnan po natin yan. Titignan po natin dito sa pag-aaral na ito, kung ito po ba yung magiging maganda para sa atin po, katulad po nito kay Lazarus, ano? Makikita po natin, napakaganda na mayroon siyang kaibigan, mayroon siyang pamilya, at mayroon siyang kinabukasan pagdating ng araw. Tayo po kaya meron? Meron po ba tayong kaibigan? Taas ang kamay. Siyempre, lahat tayo may kaibigan, no? Meron po ba tayong pamilya? Siyempre, hindi ka naman singaw, ano? Na para ka ng damo na biglang tumubo sa isang sulok, ano? Hindi po ganun, ano po? At meron po ba tayong tinatawag na future? Ano kaya yung future natin na yun? Mamaya makikita po natin yung mga bagay na yan. Okay? Sabi po ganun dito. Lazarus had a very special friend. Do you have a very special friend in your life? Amen. Lahat po tayo, meron po tayong special friend. Kaya lang, ang tanong dito, sino kaya yung special friend mo? And I'm pretty sure na hindi si Jesus. Amen.
Hindi niya sasabihin si Jesus talaga yung best friend ko eh. Kaya nga, pag sinabing best friend, mayroon ka agad tinutukoy na isang tao. Pero alam niyo po ba, the friend that we need in our life is Jesus. Siya yung totoong kaibigan na kailangan natin sa buhay mo natin. Maliban na lamang, halimbawa may kaibigan ka na dinadala ka sa Panginoon, ang ibig sabihin nun, si Jesus po yun. Hindi yung kaibigan mo na nagdala sa iyo, kundi si Jesus, yung friend mo na nagdala sa iyo dyan. Kaya nga, napakahalaga po na meron po tayong special friend in our life, which is Jesus Christ. Hindi po yung mga tao sa paligid po natin. Kasi yung pagiging kaibigan po nila sa atin ay hindi matutubasan ng pagiging kaibigan ni Jesus sa buhay po natin. Sapagkat hindi nila kayang ibigay yung kayang ibigay ni Jesus sa buhay po natin. Kaya napakahalaga nitong kaibigan na ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Siya yung dapat na i-design natin na maging kaibigan ng bawat isa po sa atin. Bakit mo? Kasi nasabi po dito ng John chapter 11, okay, all of us had friend, but how many of us had a very special friend? Sabi po ng John chapter 11 verse 1 to 3, may isang taong nagngangalan Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Betania kasama ang kapatid niya sina Maria at Marta. Si Maria ay nabuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Now, what is the question here? Ang tanong dito, tayo kaya'y minamahal na kaibigan ni Jesus? Can we consider our life as a special friend to Jesus? Ang masakit po kasi dito, halos hindi nga natin nakilala si Jesus eh. Lumaki tayo sa mundo na ito without knowing Him. Basta alam lang natin, we have a Savior in the name of Jesus. Alam lang natin na meron tayong Jesus na tagapagligtas. Pero, we cannot consider Jesus as our friend. Hindi natin kinonsidera na itong si Jesus ay kaibigan ko. Sapagkat ang kaibigan, meron kayong laging banding. Amen? Kaya nga kung mapapansin nyo, sa mundo na ito, lagi mo kasama yung kaibigan mo eh. So, siya po yung itinitreat mo na special friend and not Jesus. Kasi kung si Jesus talaga, yung special friend mo at minamahal ka niya bilang kaibigan niya, hindi po kayo mawawala sa isa't isa. Lagi natin kasama ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya in every situations that we have or every crisis we have in our life, there is always a special friend that willing to help you. Meron palaging handang tumulong sa atin sa pangalan ni Jesucristo. Pansinin mo, minsan nga yung special friend mo dito si Beshi. Diba? Kung minsan tatanungin ka ng, bakit malungkot ang Beshi ko? Tatamblingan ka pa, babagsakan ka pa. Di ba? Bakit malungkot ang Beshi ko? Eh pag sinabi na sa iyo, wala kasi akong pera, ay bahala ka sa buhay mo. Sabihin sa iyo. Di ba? Hindi mo naman talaga lubos na mahihingi talaga yung tulong niya. Pero ang Diyos na ito, even your life can give by Jesus because you are a special friend. You have a loving friend in the name of Jesus. Meron kang nagmamahal na kaibigan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya lang hindi lang natin napapansin yun kasi nga nakatingin po tayo sa mga bagay na material na hinihingi natin. Pero yung bagay na mas mainam na higit sa lahat na kayang ibigay ni Jesus sa iyo na hindi matutumbasan ng kahit anong yaman ng mundo, kayang-kayang ibigay sa iyo ng Lord. Yung buhay mo, yung lakas mo, yung hininga mo, yung iyong kagalakan, yung iyong kapayapaan, only Jesus can give it to you. Siya lang makakapagbigay sa iyo nun. Maaaring bigyan ka ng kagalakan ng kaibigan mo, but that was temporarily. Pansamantala lamang. Pero ang Diyos na ito, ang usapan natin dito is the answer, the eternal answer. Yung sagot sa walang hanggang buhay. Kaya nga kapag humingi ka dito sa kaibigan mo na ito, the name of Jesus, hindi ka niyang bibigyan ng temporary. Kaya lang kung minsan ang daming tao, ang hinihingi lang sa Panginoon temporary. Kaya nga hindi ka tinuturing ng Diyos na minamahal niyang kaibigan eh. Bakit? Kasi gusto mo temporary lang ang buhay mo, samantalang itong Jesus na ito, ang gusto niya eternal. Parang sinasabi mo, if you ask Jesus for a wealth, if you ask Jesus for money, if you ask Jesus for a house, a big house, if you ask Jesus to have a succeeding career, gusto ko po na malaman nyo, parang sinabi mo, Lord Jesus, ayaw kitang kasama into eternity. See?
Ang kaibigan, gusto mo lagi siyang kasama. Pag matutulog nga kayo, gusto niyo magkasama pa rin kayo eh. Nag-asawa na't lahat, gusto kasama pa rin yung kaibigan. Kinasal, nandun pa rin sa katabi niya yung kaibigan niya. Di ba? May bridesmaid, merong best man. Di ba? Sino yung kukunin mong best man? Kaibigan mo. Sino yung bridesmaid mo? Kaibigan mo. Kahit nga ninang at ninong, siya na rin yung kinuha mo eh. Dahil sa sobrang close mo. Di ba? Doon sa kaibigan mo. Pero nakakalimutan natin si Jesus na nagbibigay sa atin ng talagang pangwalang hanggang biyaya sa buhay mo. Kaya nga, if you ask God for these things, I tell you, parang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ayoko nung kaya mong ibigay sa akin eh. Kasi gusto ko dito lang sa buhay na ito, pero ayaw kitang makasama sa buhay na walang hanggan. Ganun po yung parang pinapalabas po natin doon. At ito po yung masakit po sa Panginoon sa Kristo because God, Jesus alone, is treated us as a special or a loving friend for Him. Amen. Tayo, minamahal tayong kaibigan ng Diyos. Kaya lang tayo, kung minsan, di natin siya tinuturing na kaibigan. Naranasan mo na yun yung meron kang mga kaibigan. Ikaw tinuturing ka niyang best friend, pero ikaw hindi mo siya tinuturing na best friend. Ha? Di ba? Sakit nun, ano? O, nakarelate kayo, ano? Di ba? Yung poging-poging kaklase mo. Gusto mo maging best friend siya, pero ayaw ka niyang best friend. Yung magandang kaklase mo, gusto mo siya maging best friend, pero hindi ikaw yung talagang kino-close niya. Amen? Ang sakit, ano? It hurt, no? Si sister, yung para bagang gusto mo maging close si sister, pero hindi ikaw yung ka-close niya. Di ba? It's hurt, no? Sakit ba yun? Mas lalo kay Jesus. Kasi si Jesus, lahat ibinibigay niya sa iyo. Yung buhay na walang hanggan, yung hininga mo, yung kaligtasan mo, yung pag-iingat sa iyo, gustong ibigay sa iyo ni Jesus, pero meron kang ibang best friend. Meron kang special friend, hindi si Jesus. Kaya parang ni Jesus, masakit po yung bagay ngayon. Kaya alam niyo mo, ito po nang tumawag po ito magkapatid na ito dahil may sakit po si Lazaro, tinawagan po nila, no? Chinat po nila si Jesus. Lord, where na you? Tapos po, sinabi po nila kay Jesus, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Ha? Actually, hindi pa agad na-receive, hindi nabasa agad ni Jesus yun eh. After 4 days niya pa nabasa. Yung po ang tawag po. Para relate lang po tayo sa ano po natin. Okay, tingnan po natin. Lazarus had found a lifelong friend in Jesus. Kailangan na meron po tayo talaga na lifelong friend na tinatawag. Which is hanggang eternity, hanggang sa buhay na walang hanggan. Talagang may tuturing nating kaibigan. Ako, ang dami ko po mga kaibigan po nung araw. Halos mga kababata ko po yan. Ngayon, halos wala na pong balita sa kanila. Puro hi-hi na lang po sa chat, sa message. Hi na lang, pero wala. Mga hi na kami. Kasi may iba-iba na po kami mga pinagkakaabalahan sa buhay. Kaya, hindi mo masasabi na they are best friend of you. Yeah? Kasi pag best friend, hindi yan nag-iiwanan. Yeah? Kahit na sabihin mo, kahit saan lumalop ka mapunta, nandun din yung best friend mo. Kaya nga ito si Lazarus, hindi po siya talaga nakulan po ng kaibigan na totoo at tapat na panghabang buhay. Lazarus met Jesus. These two bonded in friendship and love. Bonded. Pag sinabing bonded, ang ibig sabihin niya, lagi sila magkasama. Hindi sila maghiwalay palagi. Now, tell me, are you bonded with Christ Jesus? Hindi, mighty band lang kayo eh. Ha? Pag sinabing bonded, lagi kayong magkasama ni Jesus. Nakita mo yung mga kaibigan, lagi sila magkasama. Sa pagkain, kung ano yung gusto nilang kainin, nagkaisa sila. Sa damit, makita mo, magkaisa sila. Kaya nga, magkamukha na rin sila eh. Tingnan mo, sino yung best friend mo dito? Ay, wala, ano. Kasi hindi nyo feel maging best friend yung mga kapatiran sa Diyos. Sige po, sino po dito yung mag-best friend? Come on. Kayong dalawa? Magkamukha na kayo? Pasuot mo nga yung salamin mo. Sige, sa kanya, tignan natin kung magkamukha na kayo. Kaya hindi niya mapapansin, di ba? Magkakataon kayo ng similarity. Amen? Uy, parang magkapatid kayo. Di ba? Yung makikita agad, no? Tignan niyo yung parehas ilong niyo, parang tambucho ng yeah. Parang isang tambucho ng Honda Civic, ito naman tambucho ng Fortuner. Yeah. Magkamukha na kayo. At isang kakaroon na ng resemblance sa isa't isa, no? Di ba?
Pati yung bihes nyo, parehas na kayo ng bihes, di ba? Ganun yung mga magkakaibigan eh. Kaya nga, nakita nyo, kapag kakaibigan ka ni Jesus, makita mo parang, pag nakita mo yung tao niya, parang kala mo lagi nakapako sa krus. Hindi ganun yung Christ-like. Ibig sabihin, ang Christ-like, yung magiging kamukha mo talaga si Jesus if you are being a special friend to Jesus, makikita mo yung kalarawan ni Jesus. Anong ginagawa niya? Makita mo, lagi nagpe-pray, nagbabasa ng Biblia, nag-share ng words, nag-worship. Yan po yung talaga makikita mong kalarawan ni Jesus. And this is how we recognize a person to be a friend, a bonded friend to Jesus. Kaya, yun po yung dapat na makita po natin. Jesus is a kind of friend we need. Siya po yung talagang kailangan natin kaibigan na kailangan natin sa buhay po natin. When Lazarus faced crisis, he needed Jesus. Ganun din po tayo. In every crisis that you have in your life that coming into you, kailangan mo si Jesus. Hindi pera agad ang sagot po niyan. Pag may problema ka, may utang ka, hindi pera agad ang sagot niyan. Kailangan mo muna si Jesus sa buhay mo. Pastor, paano kung mababayaran yung utang mo kung walang pera? Si Jesus ang bahala po doon. Because to the extent of Jesus na ito, magbibigay po sa iyo ng pera para na sa ganon, makat na yung utang mo. Kasi kung pera lang hihanapin mo, pag binigay sa iyo yung pera, bukas mo kalaman, may utang ka pa rin. Sa susunod, meron ka pa rin utang. At tatakbo ng tatakbo ang buhay mo sa utang. Bakit? Kasi hindi si Jesus yung unang-unang hinanap mo. Just look first for your special friend. Hanapin mo muna si Jesus. That was we need in our life. In every crisis that we have in our life, seeking first Jesus in your life. Hanapin mo si Jesus. Always remember that Jesus can provide everything in you. Ang Diyos na ito ang magbibigay sa iyo ng lahat pangangailangan mo. People often suffered crisis in life and looking for a helping friend. Lahat tayo. Nagsasuffer po tayo ng mga problema sa buhay. Walang tao po na walang problema. Kaya nga po tayo buhay dahil meron po tayo mga kinahaharap sa buhay po na ito. How many come to Jesus as their real friend? Na kapag halimbawa meron kang crisis in life, sino yung unang nilalapitan mo? Si Jesus ba? O yung ibang kapitbahay mo, yung ibang kakilala mo, yung agad yung nilalapitan mo? O yung magbibigay sa iyo ng trabaho, yung magbibigay sa iyo, magpapautang sa iyo, yun agad yung nilalapitan mo. At suddenly, yun yung ituturing mong kaibigan. Dahil ikaw yung nakatulong sa akin, ikaw yung kaibigan ko. Hindi po ganun ang basihan po doon. Because Jesus can help you much. Because Jesus can give you anything help in you. Kaya-kayang ibigay lahat ng Diyos na ito, yung tulong na para hinihingi mo, na kailangan mo. Kaya lang kung minsan, hindi siya yung ating hinahanap sa buhay po natin. Kaya nga, considering this verse not given to us by Jesus, ano sabi niya po dito sa Mateo chapter 11, verse 28 to 30? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng what? Kapahingahan. He didn't told us that I will give you money, that I will give you rich, that I will give you a car, a job. Hindi niya sinabi yun. Kayong mga nahihirapan at napapagal, bibigyan ko kayo ng trabaho. Bibigyan ko kayo ng negosyo. Bibigyan ko kayo ng magarang bahay, magarang kotse. Hindi yun ang binigay niya, kundi rest. Meaning pag-rest, kapahingahan. Meaning pag binigyan ka ng kapahingahan, you have a peace of mind. At yung peace of mind na yun, hindi yung matutumbasan ng dami ng pera, ng kayamanan, sapagkat kahit na mayaman ka, sabi ko nga po sa inyo, where there is no peace, wala pa rin kapayapaan. Samantalang kahit na mahirap ka, basta meron kang Jesus sa buhay mo, kontento ka, satisfied ka, dahil alam mo na meron kang Jesus at masaya ka palagi. Amen. Ang sabi po ni Jesus po dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan pasanin ang ibibigay ko sa inyo. Now, anong sabi ni Jesus dito? As your special friend, if Jesus is your special friend, anong sabi po ni Jesus dito? Let us trade. Mag-trade tayo, magpalitan tayo. Yung bigat ng pagsubok mo, akin na yan, ibibigay ko sa iyo yung magaan na pamatok ko. Ayaw mo pa ba noon? Sige nga, tanungin mo nga yung best friend mo ngayon. Sabi mo, pwede ba ikaw na mag-suffer nitong malaking utang ko at akin na yung maliit na utang mo? Papayag ba yan kung talagang kaibigan mo yan?
Pwede ba dahil binrig ako ng boyfriend ko, akin na yung boyfriend mo? Pwede ba yun? Hindi. Hindi pa payag yun. Di ba? Ang gusto po natin kasi bilang tao, it's all favor on us. Yung pabor lang sa atin, pero Jesus is not. Because we have a special friend in the name of Jesus na kaya niyang isakripisyo yung sarili niya. Don't you see that? Kung ano yung ginawa niya sa krus, inalay niya yung kanyang buhay, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa kasalanan mo. Amen? Great is the love of a person who laid his life for his own friend. Napakasarap na mag-alay ng buhay ang isang tao para sa kanyang kaibigan. Kaya lang, ang totoong kaibigan talaga, yung kayang magsakripisyo ng para sa kanya, para lang sa kapakanan mo. Yun ang kaibigan. Hindi yung para bagang kaibigan mo, dinadaya ka pa, iniisahan ka pa, nilalamangan ka pa, hating kaibigan, pero hating demonyo pala. Amen? Hindi po ganoon eh. Ang sa atin po talagang Panginoon talaga, ang Diyos po talaga nagpaparaya. Ang Diyos po talaga nagkakaloob. Even His own life, He can sacrifice this for you to have eternal life. Ganun po ang Panginoon. Kaya ang sarap talaga nitong Diyos na ito na maging kaibigan sapagkat He is willing to trade whatever burdens you have for His cross. Kapatid sa Panginoon, masarap po talaga maging kaibigan po ito si Jesus. Kaya nga, alam nyo, pahintulutan mo na maging kaibigan mo si Jesus sa buhay mo. Maaaring tuman-tuwa ka sa kaibigan mo ngayon. Pero kapag dumating yung panahon na tayo dumating sa kagipitan, tingnan mo kung talagang totoong kaibigan mo talaga yan. Yung dumating yung panahon na talagang sabihin po natin na talaga nahihirapan ka na at halos wala nang makatulong sa'yo. Tingnan mo kung kaya niyang isakripisyo yung sarili niya para sa'yo. And then, now, you can tell Jesus, Lord, pwede ko siyang maging best friend. But I want you to know this, na ang tao hindi kayang isakripisyo yung sarili niya para sa iba. Even our own family sometimes, minsan, hindi maialay yung kanyang sariling buhay. Kaya nga ang dami pong nag-aaway na pamilya magkakapatid sa mga mana-mana po nila. Bakit? Kasi walang gustong magparaya, walang gustong magbigay, walang gustong magbigay ng para sa kanya. But not this Jesus. Because Jesus is willing to give you and to share you His kingdom. Gusto niya na kahit na yung kanyang kaharian ay ma-share niya sa ating lahat. We all face times when only Jesus can meet our needs. May mga pagkakataon sa buhay natin na para bagang hindi mo po ba napapansin po yung pagkakataon na yun? Na parang halos kahit na sino wala na makatulong sa'yo. Na kahit na anong gawin mo, parang wala na. Hopeless case. Alam mo po yung pagkakataon na yun? Isa lang ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, kailangan mo ko. Yung parang wala ka ng mga takbuhan. Minsan, alam niyo, marami po kumakausap po sa akin ng ganyan, Pastor, ano po bang gagawin ko? Bakit ganito? Yung mga kamag-anak ko, ayaw nila sa akin. Yung si ganito, ayaw nila sa akin. Parang sinusumbatan na nila ako. Alam mo, isa ng bagay ang kailangan mo dyan, si Jesus. Pastor, bakit ganito? Wala na nang papahiram sa akin. Wala na nagtitiwala sa akin. Wala na lahat, Pastor. Then, you need Jesus. Pastor, bakit ganito? Parang wala nang saysay ang buhay ko. Parang ayaw nila sa akin. Ayaw ng pamilya ko. Ayaw ng mga kaibigan ko. Ayaw ng mga katrabaho ko. Ayaw ng mga ka-churchmate ko. Then you need Jesus. Yun yung time na kailangan mo si Jesus sa buhay mo sapagkat wala tayong ibang kailangan talaga kundi si Jesus. Jesus is everything and the Word is nothing. Hindi tayo matutulungan ng mundo. Sapagkat walang kayang itulong at ibigay sa atin ng mundo kundi yung mga bagay na makapagpapahamak sa iyo. At sometimes, hindi niyo po ba napansin, itong ako mundo na ito ang umaagaw sa atin through our special friend. Hindi niya napapansin, inaagaw ka ng mundo para lang mailayo ka kay Jesus. Kaya nga, ang daming alibis in the world. Ang daming mga reasons sa mundo na kung saan umaagaw sa atensyon ni Jesus. Amen? Like for example, itong umaga na ito. O wala ka na dyan. Wala na naman kayo. Talagang nga yung katabi mo, nandiyan ka pa ba? O nakita nyo, naaagaw agad kayo. Amen?
Pero ang Diyos na ito, hindi siya kumukurap. Pero hindi siya tulog. Hindi siya kumukurap kasi ayaw niya mawala ka niya sa paningin niya. Kasi gusto niya lagi kanya nakikita at ayaw niya na mawawala ka sa paningin niya sapagkat sa isang iglap pwede tayong nakawin ng kaaway. At yun ang ayaw na mangyari ni Jesus sa buhay mo sapagkat mahal kanya bilang kanyang kaibigan. Amen. Kaya nga lagi niyo tatandaan, we need Jesus. Only Jesus that we need in our life. Wala tayong ibang kakailanganin. Pag nandun ka sa kagipitan, I tell you, hindi ang ibang kasagutan, kundi only Jesus. Nahihirapan ka sa buhay mo, puno ka ng kaguluhan sa buhay mo, wala kang ibang kailangan kundi si Jesus. Ha? Minsan namadating po sa atin yung kaguluhan sa pamilya, sino tutulong sa akin? Hindi naman nila pwedeng ayusin yung aming pamilya. Wala naman silang kinalaman dito sa pamilya nito. But there is always Jesus. Sino makakapagpabalik sa aking asawa? Sino makakapagpabalik sa aking anak na wala, lumayas, nilayasan ako, iniwanan na ako? Walang magagawa yung mga kaibigan mo doon. Kahit kausapin mo yung kapitbahay yung bumbero, walang magagawa yun. Kahit yung kausapin niyo yung mga kalabaw doon sa bukid ninyo, walang magagawa yun. But only Jesus can do the solutions for your problem. Alam niyo, nakakandaan ko noong time na kung saan nagkaroon kami ng problema with my daughter. Wala kami magawa kasi hindi namin siya makumbinsi doon sa mga bagay na yun. But one thing I do in my life. In just instant prayer to God, nagkaroon po ng solusyon at daan para po maliwanagan yung anak ko. Kapatid sa Panginoon, kung may problema po kayo na pinagdaraanan sa buhay at halos parang wala namang kasagutan doon sa mga nilalapitan nyo, tinatawagan nyo, just keep in touch with God. Kausapin mo ang Panginoon, hanapin mo ang Panginoon. Sabi po ng Psalm 121 verse 1, sa gawin ng bundok tumingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo, ang hangad kong tulong sa Diyos na magmumula sa Diyos ng langit, lumikha ng langit at lupa. He is the creator of heaven and earth at walang mahirap para sa Kanya. Walang imposible sa Kanya. Nasira yung relasyon mo sa asawa mo, nasira yung relasyon mo sa mga anak mo, nasira yung relasyon mo doon sa boss mo o doon sa teacher mo o kung kanino pa man. I tell you, isa lamang ang solusyon. For the help is coming from the creator of heaven and earth. Siya lamang yung solusyon po doon. Yung lumikha ng langit at lupa. Sapagkat siya yung lumikha ng buhay at kaya niya pong kumpunihin to. Hindi ikaw yung may likha sa iyong mga pamilya. Amen. Although kahit na nanggaling sa sinapupunan mo yan, hindi ikaw ang lumikha niyan. Amen? Kaya ang kailangan po natin ay yung lumikha. May problema ka sa pera, kailangan yung lumikha. May problema ka doon sa iyong tahanan, kailangan yung lumikha. May problema ka sa kalusugan, kailangan yung lumikha. And whatever problems you have, crisis in you, isa lamang ang kailangan mo, yung Creator of heaven and earth. Sapagkat siya yung nakakaalam kung paano niya aayusin, kung upunihin yung mga pinagdaraanan mo sa buhay mo. Ikalawa, Lazarus and his family sent for help. Ito yung pinakamaganda dito. Kung mayroon kang pamilya na marunong lumapit sa Diyos. Palakpakan nga po natin yung ating mga sarili. Ang hina nyo naman pumalakpak sa sarili nyo. Parang hindi kayo convincido. Yeah. Alam niyo kung bakit? Tama na. Sobra na. Sobra na to ate. Nekos mo na yan. Ay, ganito po yan kung bakit pinapalapakan ko po yung sarili po ninyo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nandito kayo at kumilala kayo sa Diyos. At napakainam na meron isa sa pamilya na mananampalataya sapagkat pag mayroong problema, si Jesus ang tatawagin. Amen. Okay, tingnan po natin. To whom we ask for when your loved ones suffer. Pag mayroon po kayo nagsisuffer sa pamilya nyo, kayo mismo, huwag nyo sasabihin na hindi kayo lumalapit sa Panginoon. Kayo mga nandito ngayon nakakakilala sa Panginoon. Pag may problema ang pamilya nyo, sino ang tinatawagan nyo agad? Aba, syempre, mayaman namin kamag-anak. Syempre, yung mga impluensya namin mga kamag-anak. Syempre, yung kakilala kong politiko. Hindi po yung gano'n eh. Pag tayo nakakakilala na sa Panginoon, ang unang-unang tatawagin natin pag may problema sa pamilya natin is God. Amen! Siya yung unang-unang pangalan na tatawagin natin, Jesus.
J-E-S-U-S. Jesus. Siya agad yung unang tatatak sa isipan natin. I need Jesus. Pag may problema ka financially, I need Jesus. Pag may problema ka sa mga anak mo, I need Jesus. Pag may problema ka sa love life mo, I need Jesus. Kaya nga yung iba napapahamak eh. Pag may problema sa love life, hanap ng iba. Iniwan ng boyfriend, hanap ng iba. Iniwan ng girlfriend, hanap ng iba. Iniwan ng boyfriend, ng girlfriend, hanap ng kaibigan. Hindi na mapasin nyo? Kaya ano po nangyayari sa mundo po natin ngayon? Tao na lamang ang hinahanap na kung saan hindi makakapagbigay ng totoong kalutasan sa mga bagay na pinagdaraanan natin sa buhay po natin. Kaya nga sabi po sa atin ng Biblia, according to the Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all your heart and not lean on unto your own understanding. Hindi sa sarili mo lang karunungan. Hindi sa sarili mo lang kalakasan. Sapagkat yung lakas ng tao is exhaustible, nauubos. E paano kung abutin ka ng pagkaubos at hindi na-solve yung problema mo? Wala kang magagawa. Cannot extend anymore your strength. Hindi mo na madadagdagan yung lakas mo sapagkat ang lakas ay nagkakaloob niyan ay walang iba kundi si Jesus pa rin. I can do all things through Christ who strengthened me. Kanino nanggagaling ang lakas mo? Kay Jesus. Sino ngayon ang solusyon sa problema mo? Jesus. Sapagkat lahat ng kalakas na meron tayo ay hindi magiging ganap kung wala si Jesucristo. Akala nila Manny Pacquiao, akala nila Mike Tyson, yung mga sikat po na mga malalakas na mga atleta, mga basketballista, akala nila ang lakas nila ay sa kanila lamang ang galing. But I tell you one thing, hindi ka magiging magaling sa larangan ng sport kung walang lakas at talento na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Everything in us is coming and belong to Jesus. Lahat ng bagay, yung katalinuhan mo, kung bakit ka nakatapos ng pag-aaral mo, kung bakit meron kang maayos na trabaho, kung bakit meron kang magandang pamilya, it is because of the strength that given to you and extended to you by Jesus. I can do all things through Christ who strengthened me. Ang sabi pa po sa atin ng Biblia, pagdating ng pagsubok, bibigyan ko kayo ng lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng iyan. Amen. And this is the family that we need in our life. Yung mayroong pang pamilya na tumatakbo palagi kay Jesus. Hindi yung tinatakbuhan si Jesus. Ha? Kasi marami po sa mga pamilya ngayon tinatakbuhan na si Jesus. Amen? Kundi ang kailangan, ang takbuhan po natin si Jesus. Amen? Ano sabi po sa Proverbs 18:10? Ha? For the Lord our God is my strong tower and all the righteous runs into it. So, ang sabi po sa atin ng Panginoon, He is our strong tower, na siya po yung tinatakbuhan ng lahat ng mga matuwid. Now, kaya po sinabi mga matuwid dahil kilala nila ang Jesus na ito sa buhay po natin. We have no righteous people. Wala naman po talagang matuwid na tao. But we consider us righteous because we know God. We know Jesus in our life. Kaya sino lang po yung takbuhan natin? Si Jesus, our strong tower. Kaya gusto ko nga po na malaman po ninyo, and sometimes that kapag ang buhay po natin ay nandun sa suffering, isa naman po dapat na pumasok sa isipan at puso po natin. Walang iba kundi si Jesus. As a family in Christ Jesus, kailangan na unang-unang magpa-plus sa iyong isipan ay si Kristo. Amen. Hindi si money. Amen? Pag sabi mo sa kami mo, hindi si money. Hindi si money. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin si Jesus. Okay. Jesus is the creator and not money. Amen? Ang money ay isa lamang pong bagay na kung saan para maging sangkap lamang ng buhay. Pero si Jesus, hindi po siya basta sangkap, kundi siya yung lumikha sa atin. Amen? Kaya nga, yun po yung dapat na makita po natin. Madalas, alam niyo po, nakakalimutan po natin humingi sa Panginoon eh. Madalas ang hinihingan lang natin ng tulong yung mga tao lang sa paligid natin na itinuturing nating pamilya. Amen? Dahil ikaw yung malapit na pamilya ko, ikaw yung dapat tumulong sa akin. Amen? Dahil ikaw yung may kaya na pamilya ko, ikaw yung dapat tumulong sa akin. Pero nakalimutan natin na hindi ka tutulungan nun pag hindi inabot ng Diyos ang puso nun. Kaya nga may kasabihan po nga tayo eh, wala na yung blood is thicker than water eh. Hindi na po ngayon nangyayari po yun eh. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi nga kuminsan, kahit na magkapatid kayo sa dugo, di ba? Magkadugo kayo, halos hindi na nga nagkakakilala ng ngayon eh. Without Christ, the center of His life, I tell you, hindi magkakakilala na yan. Kahit magkapatid.
Kaya maraming mga magkakapatid po sa kapanahonan po natin nagsusumpaan, hindi na nag-uusap, hindi na nagbabatian, hindi na nagbabanding. Pero si Jesus, nakita niyo, hindi kayo iniiwan. Because He is our true family. Kailangan natin malaman na ang totoong pamilya po natin ay yung pamilya ni Jesucristo. Pero hindi ko sinabi sa inyo, i-abandonan niyo yung pamilya po ninyo. No? Ibigin niyo sila, mahalin niyo po sila, dalhin niyo po sila sa Panginoon. Sapagkat ang sabi po dito, Lazarus and his family sent for help to who? To Jesus. When your family is being suffered, sino yung dapat na lalapitan po natin? Si Jesus. Okay, sabi po ng John chapter 11 verse 3, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Now, kung may sakit, makita niyo po, di ba? Pansinin niyo po, kapag halimbawa, napilayan po yung inyong anak, sino ang hanapin mo? Hilot agad. Nilalagyan mo ng sumpa yung anak mo eh. Bakit hindi mo mag-pray? Kasi ang sabi po sa atin, we have the power to heal. Amen? Bakit? Ang mananampalataya, ang sumasampalataya, pagkakaloob ako ng ganitong kapangyarihan, sa pangalan ko, lahat ng mapatungan ng inyong kamay ay gagaling. Bakit kailangan mo ng hilot? Lahat na lang pinahilot mo, may lagnat, hilot. Inuubong hilot. Hello, mga kapatid sa Panginoon. Nandito na po tayo sa AI age po natin ngayon. At yung hilot po, wala nang say-say po yan. Hello? Inuubo lang, naku, pakihilot mo nga yung ligod ko. Siguro, daming ano. Hello? Amen? 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 Don't you ever know that? Hindi tayo pinanganak sa unang panahon. At iwanan na po namin yun. Kaya alam nyo, kaya marami pong mga tao hindi umuusad yung kanilang mga pananampalataya. It is because nakapako tayo into old belief. Old belief na yun eh. Kapanahunan pa ng lelang ko yun eh. Amen? Pag sinabing lelang, di ba yung mga matatandang mga sinaunang ano? Di ba? Ay, naku, ano, ba't namagayang pa mo? Nakatapak ka ng ano. Eh, ang alam ko lang, natapakan ko yun. Napinayan ka na namagaling pa mo. Eh, ang katotohanan lang yun, may rayuma ka. May arthritis, kaya namagayang pa. Amen? Yung mga ganun pananampalataya, kasi ikaw naligo ka ng gabi, ayan, tuloy, nalagas ang buhok mo. Baka matapang yung shampoo na ginamit mo. Ha? Hello? Kaya nga dapat magkaroon tayo ng talagang tamang knowledge. And knowledge belong to Jesus. Kaya nga, ang kailangan na tinatawagan po natin for the whole knowledge or for the good knowledge that we have in our life is Jesus. Pag may karamdaman ka, ituturo sa ng Panginoon kung paano ka gagaling. Kung may problema ka, sasabihin sa ng Panginoon kung paano mo lalagyan ng resolbahin yung mga bagay na yun. Amen? When Lazarus became ill, his family sent for Jesus. Tingnan mo yung pamilya niya. Bait ang pamilya niya. Bait ni Martha. Tsaka niya, kahit maligalig ito si Martha, mabait pa rin. Tinatawag pa rin. Kahit nakulang sa pananampalataya, nakita niyo, nabarapan dito ni Jesus eh. Di ba? Martha, ano ba sabi ko sa iyo? Manalig ka sa akin at gagawin ng Diyos yung mga bagay na pinapanaligan mo. Amen? Nakita niyo po yung kay Martha po, no? Kasi kaya nga po ito, naku, Panginoon, 4 na araw na siyang patay. Tapos sabi niya, kung hindi po sana, kung nandito po sana kayo, sana po hindi po siya namatay. Ano sabi po? Ano sabi po ni Jesus doon? Sabi niya gano'n, di ba sinabi ko sa iyo? Verse 21, sabi po dito, tingnan niya. Basahin po natin para makita niyo. So, verse 21, nasa ka na verse 21? Okay, ito. Ay, sorry. Wala tayo. Okay. Sabi po sa verse 21, sinabi ni Martha, Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong dahil ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Alam ni Martha. Tapos dumating na si Jesus. Apat na araw siya, Panginoon, mabaho na. Sabi niya, mabaho na, nangangamoy na. Kaya sabi sa kanya ni Jesus, Martha, di ba't sinabi ko sa iyo, na kapag nanalig ka sa Diyos, anumang hingin ninyo ay ibibigay sa inyo ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, minsan maligalig tayo eh. Katulad ni Martha. Noong time na nagpunta po si Jesus sa bahay po nila, sabi niya po, luto, andyan ang Panginoon, papakainin ko Panginoon. Si Maria na upo doon sa paanan ni Martha, nakinig lang.
Salita ng Diyos, minsan ganyan kami sa Bible study. Pag sa Bible study, pagkain ang inaasikaso. Pastor, kain na kayo. Pero yung words of God, hindi inaasikaso. Ha? Nakatuon doon. O yung merienda nila, Pastor, yung merienda ng yung merienda. Doon nakatuon. Gusto ko na nga rin magsalita. Minsan, sister, naliligalig ka. Katulad ng kay Martha, naliligalig ka. Ang sabi niya po kasi, sabihin niyo nga po yan, kapatid kong yan, tamad eh. Umupo agad dyan sa panganan mo. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Martha, Martha, naliligalig ka. Mas pinili ni Maria ang mas higit at makakabuti. Yung salita ng Diyos. Kaya nga, yung salita ng Diyos, pag pinanampalatayaan mo sa buhay mo yun, gaganapin sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, nung may sakit po itong si Lazarus, nagpatawag po itong si Maria at si Martha, magkapatid. Tinawagan si Jesus po na ito para na sa ganon, sabihin kay Jesus na may karamdaman yung kanilang kapatid na si Lazarus. Pero nung pagdating po ni Jesus, siyempre, patay na po si Lazaro. Sabi niya gano'n, umiyak po ito, nagpatira pa sa paanan po ni Jesus. Sabi niya gano'n, Panginoon, kung nandito lamang po, sana kayo. Tisin po saan na namatay ang aking kapatid, ang inyong minamahal na kaibigan. Ang sabi niya, Martha, sinabi ko na sa iyo, na kapag ikaw ay nanalig sa Diyos, anuman ang hingin ninyo ay ibibigay sa inyo. Si Maria ay si Martha na nga po yung nagsabi na anumang hingin ninyo sa inyong Ama, ibibigay sa inyo. O Martha, nakikinig ka ba? Sabi mo nga sa kapatid mo, Sister, nakikinig ka ba? Sister, nakikinig ka ba? Anumang hingin ninyo sa Diyos, sa pangalan ni Jesucristo, ibibigay sa iyo yan. Kaya lang, sabi mo sa Kanya, kaya lang, huwag kang maligalig. Huwag kang maligalig. Amen. Alam niyo na, sagat ano? Kaya hindi tinutugon ng Diyos yung mga panalangin niyo kasi o sabihin mo sa katabi mo, kasi ayan, okay. Basta may problema ka, huwag kang maging maligalig. Ha? Take it seriously, Jesus in your life. Mag-pray ka, tumahimik ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, sa oras na ito, nananampalataya ako sa sinabi mo, anumang hingin namin sa panalangin ay ipagkakaloob mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag ka nang maligalig. Pag marami kang utang, yan, ito, usapang utang. Pag marami kang utang, mag-pray ka, magkulong ka sa kwarto mo, mag-pray ka doon, umiyak ka sa Panginoon, Lord, dami kong utang, pero naniniwala ako, susolve mo itong aking mga utang. Ako ka naman maligalig, Sister, baka meron ka naman dyan, Sister, ikaw, baka meron, Sister, baka meron tayong mauutangan dyan, Sister. Ang ligalig mo eh. Amen. O yung iba, hindi na makatunggo, no? Yung iba, hindi na makangiti, oh. Ang ligalig eh. Sabi mo, pag maligalig ka, kaya lagi kang walang pera. Ulitin mo sa kanya para matauhan na yan. Hindi mo, kaya ka laging walang pera. Kasi maligalig ka. Alam na this. Ha? Alam na this? Oh. May Diyos pa lagi na laging tumutugon sa mga pangangailangan natin. O, tingnan nyo ha. Sabi po dito, sabi niya, Behold, he whom thou love is sick. Sabi po nila, Panginoon, yung inyong minamahal na kaibigan, may karamdaman. Pero ano sabi po dito, tingnan nyo ha. They knew Jesus loved Lazarus and would come to help him. Ha? Alam ni Jesus, ha? They knew Jesus, kilala ni Lazarus, ito po si Jesus na minamahal siya. Tingnan nyo ha. Na alam niya na tutulong naman itong si Jesus. Ikaw, kaya nga lang kasi na hindi mo alam na tutulungan ka ni Jesus kasi hindi mo alam na mahal ka ni Jesus. Marami po sa ating Kristiyano na pero sinasabi niya hindi siya mahal ni Jesus. Marami po sa atin tinawag ng Panginoon pero hindi niya sinasabi na close siya kay Jesus. Bakit? Because He knows His own life. Alam niya na malayo siya kay Jesus. Pero kung alam mo na malapit ka kay Jesus, alam mo kung gaano ka kamahal ni Jesus. Even those people far away from Him, malayo kay Jesus, alam pa rin niya dapat na mahal siya ni Jesus. Kaya nga siya tinatawagan eh. Kaya nga siya hinahatak papunta sa church. Kaya nga siya pinagpe-pray. Kaya nga siya sinishare ng words of God because of the love of Jesus into him.
Dapat na malaman po natin yun, na mahal ka ni Jesus. Yun lamang po ang kailangan doon. Kaya lang, ang problema nito, ang tanong, mahal mo ba si Jesus? Amen. Kung mahal mo si Jesus, number one, natatawagin mo agad sa sarili mo kapag may problema ka. Walang iba kundi si Jesus. Ang sabi po ng Roma chapter 10 verse 30, dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. And whose name is it? Jesus. Ang pangalan ni Yesu Cristo ang lagi natin tinatawagan sa buhay mo. Pag may problema ka, Jesus agad. Pag may kaguluhan ka, Jesus. Pag walang kapayapaan, Jesus. Pag may walang kaguluhan, Jesus. Amen. Amen. Because He is the solution to all problem. Wala nang iba. Kahit hindi ka tumawag sa doktor, kahit hindi ka tumawag sa abogado, kahit hindi ka tumawag ng arkitekto, kahit hindi ka tumawag ng kahit na sino pa yan, basta isang pangalan lamang ang tatawagin mo, maliligtas ka. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Those who call upon the name of Jesus will be saved. Siya lamang po yun. Amen. How wonderful to have a family members who love us. Yung iyong pamilya na walang tinatawagan kundi ang Panginoong Kristo. Kaya nang umisan sa iba, nakakairita, Jesus ka na lang ng Jesus. Pagka may problema, Panginoon ka na lang ng Panginoon. Naiirita po tayo. Pero yun naman talaga ang totoo. Lagi na lang, Lord Jesus and Jesus, Papa-church yun, wala na. Iba na yung pinag-uusapan natin dito. Problema natin, pagkain, panluto, pambigas. Jesus pa rin. Diba? May problema ka sa assignment mo, sa science, sa mathematics. Jesus pa rin. Di ba? Kung isa na, iirita tayo, pero that is the right things that we need. Yun yung tama eh. May problema ka sa boyfriend mo, pero sino ang tinatawag mo? Yung kaibigan mo. Tawagin mo si Jesus para tumino yung boyfriend mo. Amen. Kaya nga hindi tumitino yung relasyon nyo. Bakit? Kasi hindi si Jesus yung tinatawagan nyo. Amen. Sino tinatawagan nyo? Yung ka-chatmate nyo. Let me give you some example. Minsan kapag may boyfriend ka, nag-away ngayon ng boyfriend mo, kadalasan tinatawagan mo sino? Yung malapit sa'yo, na kaibigan mo rin lalaki. Eh, ano mangyayari? Gulo-gulo na. Bakit? Magte-take advantage sa ito dahil crush ka pala niya. Kalimutan mo na siya. Ako na lang ang isipin mo. Ako, hindi kita iiwan, hindi kita hahayaan ng masaktan. Oh, ay ganun ba? Sige, tayong dalawa na lang. Pumayag ka naman, nagpa-uto ka naman dahil uto-uto ka. Ano nangyari? After a month, ayun, iniwan ka rin. O, tawag ka na naman, sino naman yung chinat mo? Another kaibigan mo na naman lalaki. O, tapos ano nangyari na naman? Ha? Ako na kasi ibigin mo, ako yung matagal na mayroong pag-ibig sa'yo. Hindi mo lang napapansin. Kaya ang ginawa mo ngayon, o sige, ikaw na lang. Total, nararamdaman ko, mahal mo ako eh. Ang bilis mo naman kung mahal. Kami break mo na, mahal mo na agad. Grabe na yan, ate! Tornado na yan! Spin tornado na! Alam! Ang bilis eh! Ngayon na agad kami break lang kahapon. Kinaumagahan, kayo na agad. Kaya ano nangyayari? Break na agad! May ano nangyayari ngayon? Ito na naman, may papasok na naman, comfort ka na naman ngayon. Ano mangyayari? Ganun na naman. Hanggang sa sinuhaan na, wala na akong tiwala sa mga lalaki. Babae na lang. Ayun, nagkasira-sira na. Pati babae, pinatulan na. Amen? Pati kapwa niya lalaki, pinatulan na rin. Kaya nagkakagulo-gulo ang mundo eh. Amen? Amen? Hindi na po ba natin yun? Amen! There is only one solution. Pag meron kang family problem, ang kailangan tawagin mo, Jesus. Amen! Jesus lang. Amen. Pag meron kang problema, it's all about your sin, Jesus. Amen! You need the forgiveness of Jesus in your life. Sabi po dito, loving family members calls on Jesus to help in times of need. Laging handang tulong para sa iyo ang ating Panginoon. He is our present help. Pag sabi nga, Jesus Christ is our present help. Jesus Christ is our present help. Oh, di ba? Nandito kayo ngayon? Kaya nga kayo nasa Jesus Christ our present help dahil gusto kang tulungan ng Diyos. Amen. Kaya lang yung iba umaalis sa Jesus Christ our present help. Bakit? Kasi ayaw siguro nila ng tulong ng Diyos. Amen. Amen. We ought to pray for this family in their times of sorrow. Kaya nga, alam niyo, mas maganda na tumatawag palagi tayo sa Panginoon. Sabi po dito, tingnan niyo,
Ang totoong mapagmahal na pamilya ay yung pamilyang nagmamahal kay Jesucristo. A loving family is a lover of Jesus. Tanungin mo yung katabi mo ngayon, mahal mo ba pamilya mo? Mahal ko ba pamilya mo? Dapat mahal mo si Jesus. Dapat mahal mo si Jesus. Kung mahal mo ang pamilya mo, pero hindi mo mahal si Jesus, magkakaroon ka ng problema sa pamilya mo. Pero kung mahal mo ang pamilya mo, kailangan dalhin mo sila kay Jesus. Sapagkat ang lahat ng solusyon ay na kay Jesus po lamang. Ang totoong nagmamahal po sa pamilya ay nagmamahal ng todo sa Panginoon. Amen. Kaya tanungin mo yung katabi mo, mahal mo ba pamilya mo? Mahal mo ba ang pamilya mo? Todo mo yung pagmamahal mo sa Panginoon. Todo mo ang pagmamahal mo Amen. sa Panginoon. Pagmahal mo, dalhin mo kay Jesus. Amen. Ayan. Amen. O, ngayon, tatanungin ko ulit kayo, mahal mo ba yung pamilya mo? Ba't wala dito yung pamilya mo? O, hindi mahal. Kasi pag mahal mo talaga ang pamilya mo, unang-unang gagawin mo ay dalhin yung pamilya mo kay Jesucristo. Sapagkat si Jesucristo ang kaligtasan, si Jesucristo ang kasaganahan, si Jesucristo ang tagumpay, si Jesucristo ang tagapagtanggol. Ang lahat-lahat ay si Jesucristo because He is the God of everything. Kaya kung gusto mo talaga ng success sa pamilya mo, yung pamilya mo ang dalhin mo kay Jesucristo para magtagumpay ka. A loving family is a lover of Jesus. Nagmamahal kay Jesucristo. Lazarus died in spite of the family's calls for Jesus to come and help. Di ba? Kahit na, di ba, tumawag na sila kay Jesus, pero anong pinahintulot ni Jesus po dito? Mamatay pa rin si Lazaro. Bakit? Kasi mayroon siyang gustong ganapin dito. Parang sa atin. Minsan tumatawag ka sa Panginoon, pero namatay na yung pangarap mo. Hindi pa rin tinugon ng Panginoon. Minsan tumatawag ka sa Panginoon, pero namatay na yung pag-asa mo. Natutugunin ka ng Panginoon. Alam mo, may purpose kasi ang Panginoon doon eh. Alam mo kung ano yun? Okay, tingnan po natin to. When Jesus arrived, Lazarus had been in the tomb for 4 days. Nandun na. Sa libingan na ito si Lazaro ng 4 na araw. Mary thought Jesus has failed Lazarus by not arriving in time. Sabi po ni Maria, sayang po, Panginoon, kung umabot po sana kayo, hindi sana namatay itong aming kapatid. Mali eh. May purpose ang Diyos kung bakit He comes late. Actually, He's not late. Hindi late ang tulong ng Diyos. He is always on perfect timing. Laging perfect timing ang Panginoon. Late siya sa'yo dahil akurado ka. Maligalig ka nga eh. Tatandaan niyo po yun? Kasi nga maligalig ka. Kaya akala mo, late yung tulong ng Diyos sa'yo. Pero ang Diyos, pag tumulong, it is God's perfect time. Hindi po yung man's perfect time. Kasi man's perfect time, laging pain po yun eh. Akala natin, Lord, gusto ko na ngayon nung yumaman na ako. Hindi pa eh. Hindi pa ganap yung pagkilala mo sa Panginoon, kaya hindi ka pa pwedeng yumaman. Hindi pa ganap yung iyong pagsamba sa Panginoon, kaya hindi ka pa pwedeng yumaman. Hindi ka pa pwedeng yumaman dahil hindi pa husto yung relasyon mo kay Jesus. Dahil sa sandali na payamanin ka ni Jesus at hindi pa husto yung relasyon mo, mawawala ka. Matutuluyan ka, mamamatay ka, mapapahamak ka. Yun ang ayaw ni Jesus. Kaya yung God's perfect timing, yun ang pinakamahalaga sa atin. Lagi mong ipahintulot yung oras ni Jesus at wag yung oras mo. Amen. Kaya nga lagi tayo yung nagbibigay ng oras kay Jesus. Lord, next year, maglilingkod na ako sa iyo. No! Ang sabi ng Diyos, ngayon na. Yun yung God's perfect timing. Hindi na kailangang paghintayin ng Panginoon. Kasi next year, maaabutan ka ng kapahamakan. At kapag inabot ka ng kapahamakan, wala na magagawa si Jesus. Amen. Sabi po ng John chapter 11, verse 3 to 4. Nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Na marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Ano ibig sabihin po nito? To glorify the name of the Lord. Kaya niya dinidelay yung iyong mga panawagan sa Kanya. Kaya niya dinidelay yung inyong mga pagtugon sa panalangin nyo because He wanted to glorify the Father as well as He wanted to glorify the Son of God. Kaya nga na ay naghihintay. Kasi sa pagtitiis mo, nag-glorify ang Ama. Sa paghihintay mo, sa pagtitiis mo, nag-glorify ang Ama. Paano nag-glorify ang Ama doon, Pastor?
Hindi nga ako tinugon eh. Kasi yung paghihintay mo na nananatili ka sa Panginoon, kahit wala pa yung inaasahan mo, doon pa lamang successful na ang plano ng Diyos sa buhay mo. Imagine, hindi ka nanatili sa Lord dahil sa iyong mga hinihingi, kundi nanatili ka sa Panginoon dahil willing kang maghintay sa Panginoon sa buhay mo. Nagtagumpay ang Diyos doon sa tinatawag na God's perfect plan of salvation is to you. Amen! Yun ang mahalaga doon. Kahit na hindi tugunin ng Panginoon yung mga panalangin mo, pero nananatili ka sa Panginoon, ang ibig sabihin doon, nagtagumpay si Jesucristo sa buhay mo. Amen! Make God as a planner of your life. Kailangan gawin mo lamang ang Diyos na tagaplano ng buhay mo. Christ is heaven because God has plan and purpose to our life. Kaya nga, if you have the planner, if you have Jesus as a planner of your life, ang ganda na mangyayari sa buhay mo. Listen to this. Sabi po dito ng Jeremiah chapter 29 verse 11, this is the purpose of God to glorify the Father. Sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko, sabi nga, para sa inyo, ang planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y ang planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. He wanted to secure your future. Amen! Ay, sabi mo nga, secure future. Secure future. Laging may your yan sa dulo. Your is because Jesus is yours. Amen? Kaya nga, secure, it is coming from God. Your future is belong from God. Kaya nga, yung mga bagay na yon is yours. Amen! Ang layo, no? Pero lumalapit siya, no? Ay, gusto nyo, mapapasok po yun eh. Kasi ang plano talaga ng Diyos ay magkaroon ka ng magandang kinabukasan pagdating ng araw. Because, number 3, Lazarus has a future. He wanted you to have a future too. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng future. Ang iniisip lamang natin ng future natin is a temporary future. Yung pansamantala lamang na kinabukasan. Pero ang iniisip ng Diyos sa iyo, His plan is a good future, a long future, an eternal future. Yun ang gusto talaga ng Panginoon. All people have future, but one future preferably for you. Ano ba yung future na yun? Make Jesus your future. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, Ikaw yung aking kinabukasan. Ikaw yung aking pangarap. Ikaw yung katugunan ng aking pangwalang hanggan. Gawin mo po sa buhay mo po. Jesus loved Lazarus, notice his tears. Kaya nga, nung time na nandun po siya, Jesus wept. Umiyak si Jesus. Sapagkat yung kamatayan na yun ni Lazaro ay hindi nakita ng kanyang mga kapatid na mayroon palang kaibigan silang matalik na kung saan tinatawag na resurrection. Kapatid, ang sarap maging kaibigan ito si Jesus because if you have Jesus in your life, you have resurrection. Mayroon kang muling pagkabuhay pagdating ng araw na kahit mamatay ka, mabubuhay ka dahil sa pananalig mo bilang kaibigan mo si Jesucristo. Sabi po dito, our loving Lord knows all about your sorrow. Alam ng Diyos lahat ng pinagdaraanan nyo. Yung kalungkutan mo ngayon sa oras na ito, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung bakit ka nalulungkot ngayon dahil gutom ka na gusto mo na umuwi. Alam ng Diyos yan. Hayaan niyo, konting oras na lang to. His tears that day were for all whose sorrows over losing loved one. Hindi siya umiiyak dahil ngayon inaantok ka at uwi-uwi ka na. Hindi po yun, no? Kaya siya umiiyak dahil ayaw niya na mamatay yung espiritu mo. Amen. He wept because of Lazarus' body was laid onto the tomb. Dahil nandun na, nakahilata na, patay na. Nakabalot na ng kayong lino ito pong si Lazaro. Yun yung iniyak niya. Pero hindi po doon nagtatapos ang lahat sapagkat tayo man po ay nandun sa kalagayan na nandun sa isang yungib, nakalibing at walang buhay. Kaya hindi mo napansin, nung time na dumating sa iyo si Jesus, anong sabi niya? Lumabas ka dyan sa iyong libingan. Okay, tignan po natin yan. Ano sabi niya po dito? Jesus called Lazarus out of the tomb. He arose. Sabi niya po dito, when Jesus returned, He will resurrect Christian who obey. Kapatid,
Yung unang pagtawag sa iyo ni Jesus, yung unang encounter mo kay Jesus, pinalabas ka na niya doon sa libingan. Amen. At sa pagbabalik naman ni Jesus dito sa mundong ito, bubuksan niya naman yung pintuan ng buhay na walang hanggan para makapasok ka. Galing ano? Tinanggal niya yung malaking nakasara doon sa unit na yun na pinaglilibigan ni Lazaro at binuksan niya naman yung mamahaling gintong gate, pintuan ng langit para diretso ka makapasok. Kapatid, ang ganda ng plano ng Diyos. Because He is our future. At gusto ko na malaman mo, sigurado ka kapag ikaw lumabas ka doon sa libingan mo at nabuhay ka muli kay Heso Kristo. Kapatid, yun nandito ka ngayon, buhay ka na. Sabi mo sa katabi mo, buhay ka na. Huwag ka lang pumikit. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pipikit. Buhay ka. Amen. Buti na lang, hindi kayo napapapikit. Ano? Kasi inilalabas na tayo ng Lord mula sa kamatayan, ng kasalanan. Imagine, we are sinner and we are dying because of our sin. And then nakilala natin si Jesus, tinubos po tayo sa pagkakasala, kaya layuan mo na ang kasalanan para manatili na yung buhay mo at bubukas yung pintuan ng langit para makapasok ka. That cannot win over those who trust and obey Jesus. Sumunod ka sa Panginoon. If you trust and obey Jesus, I tell you, the gate of heaven will be open for you. Magkakaroon ka ng buhay. For Lazarus, the best was yet to come. And for us too, the best is yet to come. Malapit na. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, this is the best that we ever waiting in our life. Yung pong pagbabalik ni Jesus, yun yung pinakahihintay natin. Hindi yung dami ng pera. Hindi yung laki ng kayamanan. Hindi yung makagraduate ka. Hindi yung lumaki ang sweldo mo. Kundi yung pagdating ni Jesus, bubukas ang pintuan ng langit para makabilang ka. Because this is the best that we need to wait for. When Jesus plans your life, you have future in His kingdom. Pag si Jesus yung nagplano ng buhay natin, exactly at God's plan, He promised us na babalik siya. John chapter 14, babalik siya at isasama niya tayo doon sa kanyang kinaroroonan. Kapatid sa Panginoon, make Jesus the planner of your life. And always remember that Jesus is giving us life. Buhay ka na. At huwag ka nang bumalik sa kamatayan. Sapagkat ang buhay sa kamatayan ay punong-puno ng kasalanan. Layuan natin ang kasalanan sapagkat yun ang naglalagay sa atin sa kamatayan. For the wages of sin is death. Iwasan mo't layuan ang kasalanan para na sa ganon, tuluyan tayong madala ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kung meron ka pa mga kasalanan ngayon sa oras na ito, just ask the Lord to give you life. You're dying. Mamamatay ka sa kasalanan. At ang kasalanan na ito ang maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Kapatid sa Panginoon, always remember this. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus. Kapatid sa Panginoon, kung tatanggapin mo si Yesu Cristo sa oras na ito at lalayo ka sa mga kasalanan mo, I tell you one thing, you secured your future. And all these things is yours. Sa iyo na. Mga kapatid sa Panginoon, be ready. Because Jesus is near to come. Malapit na dumating ang Panginoon. At yan po ay sigurado na mangyayari sapagkat walang mga bagay na pinano ang Diyos na hindi naganap. And all are written in here. Nakasulat dito sa aklat ng mga hula ng mga propeta, ng mga apostol at ni Yesu Kristo na mangyayari at magaganap ang lahat ng bagay. At sa pagkakataon yan, kailangan tayong lahat ay mapabilang sa Kanyang ililigtas. Tayo po na anday magsitayo. I give you this opportunity to speak to God about your relations to Him. Kausapin mo ang Panginoon sa oras na ito. Sabihin mo sa Kanya, how's your relations to Him already? Tanungin mo ang Panginoon, ano na ba yung iyong relasyon sa Kanya? Kapatid, huwag mo ubusin lamang yung buhay mo sa mga bagay na pinagkakaabalahan mo sa mundong ito.
But there is the things in a future that we are waiting for. Yun ang kailangan na paglaanan po natin ang panahon sa buhay po natin. Yun ang kailangan po na paghandaan ng isang tao na katulad po natin na masyadong nalunod sa kasalanan sa mundong ito. And we need to prepare our soul for the coming of Christ. Kapatid, if you have no involvement to Christ Jesus, make your involvement in Him. Involve mo yung buhay mo ng todo sa Panginoon sapagkat this is the only one key for us to secure our future. Yung magkaroon ka ng ugnayan, sapagkat ang ugnayan ay relasyon. Kaya nga, if you have a ministry in God, in Christ Jesus, meaning you have a relations to Him. Restore your relationship to Jesus. Desire it to restored by God into you. Restore your ministry into Him. Alam mo mga kapatid sa Panginoon sa oras na ito, ang Panginoon po mismo ay hinihahanda ka na. Sapagkat ang gusto talaga ng Panginoon ay magkaroon ng saysay ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa church na ito. Your worship. You're listening to His Word. You're applying the words of knowledge into you and to your family. May kinalaman yan sa kaligtasan mo. Kapatid sa Panginoon, naghahangad ka na yumaman sa mundong ito, masigit na hangarin mo yung kaligtasan na ikaw ay magkaroon pagdating sa buhay na walang hanggan. Pansamantala lang ang buhay dito, kahit wala kang pera, mabubuhay ka. Pero, kahit na marami kang pera, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit if you have no relationship with God. Kung wala kang ugnayan kay Jesus, kahit na ikaw yung pinakamabait, kahit na ikaw yung pinakamatino, kahit na ikaw yung pinakamayaman, pinakamarunong, wala kang kaligtasan kung wala kang ugnayan kay Jesucristo. Diyos ka sa akin sa lahat ng oras, nandiyan ka sa akin, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat patuloy mo kami itinatawag na mapalapit sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw ang yung aming pag-asa. Ikaw ang aming kagalakan. Ikaw ang lahat-lahat sa buhay nito. Ikaw ang buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, na kilala kita. Salamat, Panginoon, natagpuan mo ako sa karilimnan ng buhay ko. Salamat, Panginoon, hinango mo ako sa lusa, sa putik ng kasalanan. Pasalamatan mo si Jesucristo. Panginoon, salamat. Salamat sapagkat dinala mo ko sa iyong piling. Salamat, Panginoon, sapagkat pinagliliwanag mo ang aking isipan. Salamat, Panginoon, dahil binuhay mo ang espiritu ko na dati ay nalunod sa pagkakasala. Pasalamatan mo si Jesus. Purihin mo siya ng buong puso. Diyos ka sa akin, aking sandigan, nayan para sa akin, Panginoon Jesus. Alay ka, nakilangan ka sa buhay ko. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Lord, at liwanag na iyong isinisikat sa aming mga isipan, sa bawat pag-ibig na ipinupuno mo sa aming mga puso, sa pamamagitan ng iyong banal na salita, O God. Maraming salamat po, Lord, sa pahayagan ng banal mong Espiritu, nagbibigay sa amin ng kaalaman sa lahat ng bagay patungkol sa iyo, Lord. Maraming salamat po, sapagkat alam po namin, O God, ang pag-ibig mo sa amin wagas at kailanman hindi po nagkulang. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sapagkat naroon pa rin, Panginoon, yung desire mo na mailigtas ang bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdala ng aming payapa upang mapakinggan po namin ang salita ng buhay, O Lord.
Panginoon, sa oras na ito, Lord, kaya mong tanggapin po namin ang Espiritu mo, Panginoon. Ang Espiritu ng buhay at hindi ang Espiritu ng mga patay. Ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dumating ka sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, pumasok ka sa puso namin, O Lord. Salamat, Panginoon, nagpakilala ka ng ganap sa aming buhay, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamilya namin, O Lord, mayroon ka na magagamit, O God, sa bawat isa sa amin, O Lord, upang abutin sila, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At hayaan mo rin po, Panginoon, na humingi kami ng pagpapalang spiritual sa iyo, Lord. Kung kulang kami sa kaalaman, O God, dagragan mo po kami, O Lord. Kung kulang kami, Panginoon, sa pangunawa, bigyan mo po kami, O God. Kung kulang kami, Panginoon, sa mga bagay sa Espiritu, Lord, hayaan mo pagsimakapan po namin na matutunan ng mga bagay nito, O God. Sa kaloob mo na Espiritu, Panginoon, Lord, hayaan mo lagi kami mag-dwell sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo rin po kami, Panginoon, sa mga bagay na material, sa aming mga pangangailangan sa araw-araw, Lord, upang na sa ganang Panginoon, Lord, hindi kami mabisi sa mundong ito, Lord, at magkaroon pa rin po kami ng sapat na panahon para makilala ka namin ng lubusan, Panginoon, at sa ganang mabuo po muli, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo, O God, na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, at hayaan mo po, Panginoon, na idulog ko po sa iyo pag-iingat sa bawat isa sa amin, O God, sa aming pag-uwi, O God, sa lahat ng aming mga sasakyan, Panginoon, ingatan mo po kami, O God. Ilayo mo po kami sa anumang mga panganib. Ilayo mo po kami sa mga mabibigat na pagsubok, O God. At dinideklaraan ko sa oras na ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, Lord, pagpapalain mo ang lahat ng sumasampalataya sa iyo sa church na ito, O God, in the name of Jesus. In the powerful name of Jesus, lahat ng mga may karamdaman ay bibigyan mo ng kagalingan. Lahat ng mga mahihirap, bibigyan mo ng kasaganahan. Lahat ng mga nagkukulang sa Espiritu, daragdagan mo at pupunuin mo ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Jesus. At hayaan mo, Panginoon, ang inyong mga panalangin po namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ay ipagkakaloob mo. Panginoon, maraming salamat po. Lord, balutin mo po kami ng iyong banal na dugo at lagi mo kami paalalahanan sa iyong pagbabalik sa mundong ito, God. Panginoon, maraming salamat po, God, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at karangalan sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen. God bless you all po. Pagkalaan po ng Panginoon.